Hello, magandang araw sa inyong lahat. So, para sa ulit tayo. Kasi ito yung comfort content ko sa hapon eh, di ba? Ayokong ma-stress muna kasi punong-puno ng stress ang buhay ko ngayon eh. Doon naman tayo sa medyo light na ano. Sa bagay, I don't know kung light sa iba to or lalo na sa mga fans ni Diwata, di ba? Pero may kontrobersiya na naman na na ano si Diwata na nasangkot, 'di ba? Ito naman ay tungkol dun sa post ni Vice Ganda. Pero mga kababayan ko, sino ba si Vice Ganda sa buhay ni Diwata? Si Vice Ganda kasi nakapagbigay ng ano, ah nakapagbigay ng tulong kay Diwata. I think last month yata yon or basta nito lang, ang pinadalang tulong ni Vice Ganda ay, correct me if I'm wrong ha, mga tables, tapos chairs ano, para sa negosyo niya. At hindi lang naman doon sila unang nag-interact. I do believe na napasali na rin ito si Diwata before sa contest, sa It's Showtime. Tama ba ako? Dahil kung napasali siya sa It's Showtime, malamang nag-interact na silang dalawa ni Vice din doon. So, hindi na sila bago sa isa't isa. Then, syempre, di ba, nagkaroon ng kontrobersiya na si Diwata daw ay lumaki ang ulo. Di ba? Ano nga tayo, kalkal tayo ng mga videos regarding doon sa issue na yon. So nag-start ito, parang ang feeling ko kasi correct me if I'm wrong ano, pero parang nag-spark ang controversy nito nung makialam na si Mystica. Si Mystica kasi sa social media, kadalasan yan sumasaw-saw talaga yan sa mga ano. Tinira niya nga si Hungry Syrian Wanderer eh, di ba? Si Mystica. Tapos marami na ring inanoan to si Mystica, kinasangkutan na controversy. So, i-play nga natin to, tong sinabi ni Mystica. Bago tayo pumunta doon sa mismong sinasabi ni Vice Ganda. Ano? Kasi kapag si Mystica kasi ang nagsalita, di ba? Parang i-dismiss natin dahil kilalang pakialamera tong babaeng to. Di ba? Parang nakakabwisit siyang ano. Pero tingnan natin yung sinasabi ni Mystica. Okay, back to work na naman tayo mga anak. Gusto ko na ipagpatuloy talaga ko na yung inumpisahan ko tungkol kay Diwata, di ba? I'm so glad na maraming sumasang-ayon sa akin. At observe na rin sila na talagang malaki ng pagbabago kay Diwata, di ba? He has to understand na dahil sa mga vloggers at saka dahil sa mga customers, kaya nga siya naging successful. Dahil kung ang binibigyan na lang niya ngayon ng importansya at oras, yung mga taong nagbibigay sa kanya ng kung ano-ano, libo-libo o kay milyon or whatever, katulad ni Rosmar, hindi na tama, di ba? Ang layunin ko kung bakit ako nagsasalita, dahil ang lagi kong pinapangaral ay yung magsumikap ka, ipakita mo na kaya mo at hindi ka aasa sa tulong ng iba, ganun. So nung una talagang ako ay talagang humanga dahil pinakita talaga niya, nagsumikap siya from rags to riches. Pagkatapos ngayon, dahil binibigyan na siya ng kung sino-sino, dahil Basically, that's it eh. Yun naman talaga yung ano, hindi, tututulan nyo ba ako? Sumikat ba yan dahil sa pares niya? Maybe na naririnig yung pares niya. Pero ang main reason kung bakit nandiyan siya ngayon sa kinalalagyan niya, dahil nga galing siya sa hirap. Maganda kasi ang istorya niya, men eh. Na-document kasi ng mainstream media yung kung paano siya nag-start. Nag-start siyang bugbugin, nag-showtime siya, then nagkaroon na siya ng paresan, yung vinlag siya, 'di ba? I mean, paunti-unti lumalaki ang pangalan ni Diwata dahil nasubaybayan yung paglaki niya eh, 'di ba? ride on sila sa kanyang popularity. Well,
I mean, talagang nilulubos-lubos na nila. At dahil dito, napansin natin talaga, hindi lang ako nakapansin, marami na rin. At nakikita ko talaga yung mga proof dyan sa videos, sa YouTube, Facebook, at sa kung saan-saan, social media. Talagang nakita na natin na nagbago na talaga. Lumaki na yung ulo niya, talagang tumaas na yung ere niya. Talagang lumaki na yung hangin sa kanyang hindi na niya naisip na dahil sa mga customers kaya nga sila pumupunta, dahil gusto nila magpa-picture, gusto nila magpa-video, gusto nilang magpabate, magpa-shoutout or whatever. Yun naman ang layunin nila kaya nga sila pumunta. Oo, tama. Diba? I don't think na dahil do sa pares. Hindi, real talk tayo, no? Maybe masarap naman talaga yung pares niya. May paresan din naman dito sa amin na malapit din. 'Di ba? Pero ano talaga yung main reason bakit kayo pupunta kay Diwata? Dahil lang ba dun sa mismong pares? I don't believe. 'Di ba? Gusto nyo ma-experience din na nandoon kayo. Or bonus, makita nyo si Diwata doon, makapagpa-shoutout kayo. 'Di ba? I don't believe na dahil lang do sa pares pupunta ka. Dahil kay Diwata 'yon. Kahit wala si Diwata doon, pumunta ka doon dahil Diwata yung kinakain mo. Diba? Yun, men. Dahil sa branding hindi dahil mismo doon sa pares or dahil kay Diwata mismo. Ako, kung sakali man sa pagkain lang, actually nga, pwede dyan, may mga nag-review na nga na hindi masarap yan Pero dahil love na love nyo si Diwata, pupunta pa rin talaga kayo. Diba? Dahil nga fan kayo ni Diwata at mahal nyo si Diwata. Hindi dahil doon sa pares niya. Diba? Yes, gusto nyo naman siguro matikman dahil curious din kayo, no? Pero hindi yun ang main reason na gusto nyong makakain ng pares ni Diwata. Dahil gusto nyong, parang ganito yan, may Kanto Fried Chicken at Jollibee. Diba? Yung mga first time na makakakain sa Jollibee, kalimitan sa probinsya yun na hindi May fried chicken naman sa inyo, di ba? Pero ibang-iba kasi para sa mga masa nating kababayan na mapakain yung anak mo sa Jollibee. Kasi doon sa Jollibee kasi, pwedeng ipagmalaki ng anak mo yun Nilibre ako ni tatay sa Jollibee. Kasi iba, sa mga bata kasi, in na in ka pagka nakakain ka sa Jollibee, di ba? Pwede mong ikwento yun sa mga classmates mo na, alam, pumunta kami ng Jollibee, ito nga yung picture ko dun kay Jollibee, Di ba? Di ba, men? Yun yung dito, hindi dahil sa actually sa Jollibee nga, kung trip mo yung chicken ng Jollibee, pwedeng yun lang ang puntahan mo dun Pero sa kay Diwata talaga, dahil kay Diwata, kaya pupunta yung mga tao dun. At para gusto nila maging in din. Kasi in yun astig ka pagka kumain ka kay Diwata ang daming pwedeng kainan dyan at ganun na rin, marami na rin gumaya, marami na rin at mas masarap pa ayon sa mga naging videos. Totoo yun. Mas masarap pa talaga. Pero totoo yun na lalo na yung Encanto daw. Dahil nga sa kanya, pumipila sila dahil curiosity wise. Dahil gusto rin nila magkaroon ng picture, video with him. Pero ang pinapakita niya ngayon, yung inaasal niya, ay hindi na talaga maganda. Parang nakalimutan na niya na. Kasi kung tutuusin man, sige, sabihin na natin na masarap yung pares mo. Common lang naman yung pares mo. Wala namang special sa pares mo Sa totoo lang, nagiging special yan dahil nga sa'yo. Dahil Diwata ka. Ikaw si Diwata. Ikaw yung kilalang Diwata. Siya ang dahilan kung bakit ang mga to ay pumipila. Hindi sa nilalangaw na mga pares niya or whatever. So yun din ang ko from the start, yun din napansin ko kasi natural, hindi maiwasan talaga yung may mga langaw lalo na naka-expose. Hindi naman lahat ay naka-istante. Di ba? At saka yung hindi lang sa langaw kundi sa alikabok din, mga ganon. So, I mean kung ako wala akong panahon para pumila o kaya kakain sa ganung lugar. Ang sa akin lang naman is curiosity wise at just imagine, ikaw ba, yung mga nagsasabi sa akin, kung hindi masarap yan, bakit pinipilahan? Yun lang ba ang qualification para mapilahan ka dahil masarap? Yun lang ba yung dahilan para pilahan ka? Hindi ba pwedeng nako-curious ka?
Paano pag first time mong pumunta doon? Ilang tao ang first time na pumunta kay Diwata doon? Madideklara na ba agad nila na masarap yon, na nakapila sila doon kahit hindi pa nila natitikman? Kaya nga, mga bobo lang yung nagsasabi na kung hindi masarap, bakit pinipilahan? Bakit mo gagawin dahilan yung pila? Ilan lang ba dyan ang first time na pupunta dyan? Sa mga pumila dyan? 'Di ba? Hula ko nga. Baka mamaya 80% ng pumipila doon first time lang eh. O sige, sabihin mo ng kahit 60% o 50%. Kalahati nun first time yung pupunta doon. Magkanda kayo ng survey. Yung mga vlogger diyan, unang beses nyo ba? Kadalasan sabi niya unang beses na nilang pumunta. So paano nyo sasabihin na paano hindi masarap pinipilahan nga? No, invalid mong sabihin na masarap kasi pinipilahan. Hindi lang naman yun ang dahilan eh. Hindi ba pwede sikat yung yung nagluluto doon? Kaya mo hindi ba pwede idol mo si Diwata kaya ka pumunta? Kailangan masarap agad ang dahilan kaya ka pumunta, di ba, men? Ako sa kanya, kahit pa paano talaga, alam niya kung paano kunin yung, yung mga puso ng tao. Pero sa ngayon, I am sure na ito yung kakabagsak kasi nag-iba na talaga siya. Hindi na... Ako, wag na natin tapusin, nakukuha ko na yung gist ng gustong sabihin ni Mystica. Itong mga sinasabi ni Mystica, on point talaga. Yung sinabi niya. Ang problema kasi, kaya hindi magkakaroon ng credibility ang sinasabi ni Mystica. Kupal kasi ito eh. 'Di ba? Ilang issue na ang sinawsawan nito na puro kakupalan ang ginagawa. Pero wala tayong magagawa, may point yung sinasabi ni Mystica eh. Kahit ba naman na marami itong kinupalan na na issue before, na minsan wala sa hulog, 'di ba? Pero this time kasi parang ni Mystica men eh. Nasasabi niya yung o nagkataon lang siguro kami ng iniisip ni Mystica. 'Di ba? Ako for me, tama yung sinabi ni Mystica. Kaya lang syempre, sa side naman ni Diwata, kung iintindihin natin ni Diwata, sa totoo lang talaga, ako, for me, naiintindihan ko din naman si Diwata kung bakit ganun ang attitude niya. Number one nga, nakakapagod. As I've said kahapon doon sa vlog ko tungkol dito, nakakapagod naman talaga yon. Yung may mag-picture sa'yo araw-araw, magpa-shoutout sa'yo araw-araw, yung parang hindi ka na makakilos. Pero inuulit ko, wala eh. Celebrity ka kasi eh. 'Di ba? Kung gusto mong ma-maintain yung status mo, pagtiisan mo yun. Just like any other trabaho, 'di ba? Lahat naman ng trabaho may nakakabwisit naman talaga eh. 'Di ba? Let's say halimbawa ikaw ay isang tindera sa isang karinderya. 'Di ba? Ang dami-daming taong order ng order, napapagod ka. Kasama kasi yun sa trabaho mo, men eh. Hindi naman pwedeng marami kang kinikita, marami kang tapos ayaw mong mapagod. Hindi kasi pwede yun eh. Men eh. Naiintindihan ko yun. Maniwala kayo sa akin, naiintindihan ko si Diwata kung bakit gano'n ang inaakto niya. Nakakapagod kasi, lalo na, syempre, by this time, nasanay siya na pag may i-entertainin siya, may nagbibigay sa kanya. Para kasing ang dating dito, wala na ibibigay sa akin to, parang tinatamad ako, 'di ba? Hindi, aminin natin sa buhay natin, nagiging ganyan din naman tayo eh. 'Di ba, halimbawa ikaw nagtatrabaho ka, kung halimbawa may pupunta lang doon para kamustahin ka, parang wala kang time eh. Parang mas gusto mong gugulin yung time mo sa mga bagay nakikita ka na may mapapakinabangan ka. Pero hindi nare-realize ni Diwata kasi na yung simpleng pag-hi-hi niya sa tao, pagpapapicture, part na yun ng trabaho niya bilang celebrity eh. Akala niya kasi pinupuntahan siya ng tao doon. Kaya nga dito natin napapag-usapan na kailangan ma-determine natin
Naks, akala mo problema ng bansa. Wala to ha, hindi naman seryosohan to eh. Tayo nag-uusap lang naman tayo regarding dito sa issue na to, di ba? Kaya nga dito nga, kailangan ma-determine natin ano ba talaga ang pinunta ng tao sa'yo. Hindi to seryosohan na usapan na ito ay kuro-kuro lang natin. 'Di ba? Hindi naman official na yung parang problema ng bansa levels to dahil 'di ba? Ulitin ko ang kailangan ma-determine natin ano ba yung naging reason bakit ka pinupuntahan ng tao? A, sa pares mo ba? Or B, para ma-experience ka, para makabanding ka ng mga tao, makapagpa-picture sa'yo? Alin doon ang matimbang sa dalawa? 'Di ba? Alin doon ang matimbang sa dalawa? Iisipin mo, Diwata, dapat. Kapag ka napabayaan ko yung negosyo ko, mabubuhay pa ba ako na dahil love na love ako ng mga tao? Ako, for me, yes. Kasi kung mag-fail man yung pares mo, pwede kang ipasok sa ibang negosyo ng ibang tao. O, mag-isip ka uli, kapag ka ba, napalago ko ang negosyo ko, at sinet aside ko yung pagmamahal sa akin ng mga tao, may mararating pa kaya ako beyond dito sa negosyo ko? Well, depende yon kung talagang gusto mo lalong i-improve yung negosyo mo. Ang problema kasi sa attitude ni Diwata, ayaw niyang tumanggap ng criticism eh. Ang gusto niya, kung ano lang yung ginagawa niya, yun lang. Di ba? Pag may nag-review sa'yo na hindi masarap yung pagkain mo, nagagalit ka. Instead na magpakumbaba ka na lang na, ay kung hindi po kayo nasarapan, pasensya po. Pero hayaan nyo, pag-iisipan po namin paano ma-improve. Hindi yung, kung hindi ka nasarapan, bibigay ko naman sa'yo, ibabalik, di ba? Baka ibalik ko pa sa yung bayad mo. Hindi ganun kasi attitude min eh. Di ba? Kaya nga, dapat tinitimbang niya yan. Actually nga, pwede naman siyang maghapon na maghapon na mag-entertain ng fans eh. Sa totoo lang, hanggat may fans ka dapat, mo yan eh. Kung gusto mong panghabang buhay yung yung matatama. Hindi naman panghabang buhay. Kung gusto mong tumagal yan, yung kasikatan mo. Di ba? Actually nga, kahit isang araw maglaan ka dyan eh. Yung sa negosyo mo, mag-hire ka na lang na manager. Para pag may problema, magre-report na lang sa'yo. Ikaw naman yung boss dyan, min eh. Di ba? Mag-delegate ka ng iba. Number one na dapat katangian ng isang leader, marunong dapat mag-delegate. Maganda naman yung ginagawa ni Diwata na hands-on. Pero sometimes kasi, lalo na pag umuunlad ka, lalo na pag nagiging boss ka na, marunong ka na dapat mag-delegate para hindi mapabayaan yung pagiging celebrity mo at the same time, hindi mapapabayaan ang negosyo mo. Kasi lumalaki ka namin eh. Huwag mong sabihin, alam mo nung araw, si Henry C, di ba, nagbebenta ng sapatos. Ibig mo sabihin, si Henry C hindi na mag-i-improve, nagbebenta pa rin ng sapatos kahit bilyonaryo na siya. Hindi na. May mga tao na gumagawa na nun para sa kanya. Kasi nga, ka na eh. Lumalaki ka namin eh. Yung pagiging masipag mo, na-prove mo na yon. Hindi mo na kailangan ipangalandakan araw-araw na masipag ka, na nagtatrabaho ka. Na-prove mo na yon. Ngayon, meron ka ng isa pang buhay uli, isang blessing sa'yo, yung pagiging celebrity mo. Na dapat hindi mo pinapabayaan. Well, ito, opinion ko lang naman, pero kung love pa rin ni Diwata, nasa kanya pa rin naman lahat yan. Diba? Kaya lang, syempre, may mga nagsasalita na eh. Tapos sinasabi nyo, hindi kasi yan, mga naninira lang yan. Part of the game yan. Yung mga paninira na yan. Part of the game yan. Wala namang, katulad nung sinabi ko kahapon, di ba? Wala namang wala namang sumisikat ang walang naninira eh.
Kahit sinong artista dyan, kahit sinong celebrity dyan, kahit nga politiko, nangyayari ang paninira na yan eh. Kahit nga mga kapitbahay mo naninira sa'yo, kahit di ka naman celebrity eh. Part na ng buhay natin yung paninira na yan. Hindi natin pwede kasing laging isisi dyan sa paninira na yan eh. Diba? Unang-una itong ginagawa ni Mystica, let's say paninira to, ano? Diba? I-demanda niya yan. Kaya lang anong grounds niyan? Diba? Come on. Ano ba tong ano? Kung tutuusin, ba't ako mainggit? Sa number one na laging dahilan, inggit, ganyan, 'di ba? Pero dito tayo sa main issue. Naka 20 minutes na ako, no. Dito pa lang tayo dadako sa tweet ni Vice Ganda. Twitter. Ito yung sinabi. I don't know kung totoo ba to. Tong sinabi ni Vice Ganda. Wala kasi akong account sa Twitter eh. Hindi ko siya ma-verify kung talagang sinabi ni Vice Ganda doon. Pero tiningnan ko yung comment section kasi mga kababayan ko, parang pumapabor lahat ng mga tao. 'Di ba? Pero may mga pangilan-ngilan na inggit lang daw. Just imagine, Vice Ganda, inggit lang daw, ano. Kung di ba naman kabulshitan. So ito yung sinabi ni Vice Ganda. Sabi ni Vice Ganda, pansin ko lang ha, hindi isa nanghihila pababa, 'di ba? Alam na ni Vice Ganda yung yung sasabihin ng mga tao hinihila, pagka umaangat hinihila, 'di ba? Yan kadalasan eh. 'Di ba? Hindi mo na nga maaalis 'yon, men. 'Di ba? Napapansin ka kasi ng mga tao eh. Ano ba? Mga bobo na supporter ni Diwata, pag sumisikat ang kahit na sinong tao, automatic na 'yan. Napapansin ka kasi ng mga tao eh. Paano kasi sikat ko hindi ka mapapag-usapan? Negative or positive, hindi mo pwedeng piliin kung paano ka kakausapin ng mga tao or paano ka pag-uusapan. Kasama 'yan sa sa trabaho mo bilang celebrity. Hindi niyo pwede lagi isisi na hinihila pababa. O sino ba ang sumikat niya na hindi hinila pababa? Pinagdadaanan niya ng mga sumisikat eh. Hindi naman sa lahat ng oras pwede mo na idahilan niyang, kailangan sumagot ka rin. Hindi habang buhay nagpapabiktim ka na hinihila pababa. Part of the game yun. Di ba? Halimbawa, kung tayo nagbo-boxing, professional boxer ka rin, nasuntok kita, magka-black eye ka, part yun ng pagiging boksingero mo. Hindi pwedeng, palaging ang laban mo, wala ka laging black eye. Hindi pwede. Masusuntok ka. Naiintindihan niyo ba ibig ko sabihin, mga kababayan ko? Pero inaamin ko kahit sa sarili ko, hindi ko rin kaya 'yon. Mahirap talaga 'yan. 'Di ba? Wala naman trabahong madali. Ako nga, kahit pa sabihin niyo na nagpi-preach ako dito na mga ganyan, kahit ako din naman siguro mapunta sa posisyon ni Diwata, magkakaganyan-ganyan din ako eh. Feeling ko lang. 'Di ba? Hindi ko sinasabi kasing mas magaling ako kay Diwata. Pero ang pinag-uusapan natin dito, kung ano yung ideal na gawin. Mahirap talaga yon, men. Parang ganito yan, Halimbawa, ikaw ay parehas tayo may diabetes. May diabetes ka, may diabetes ako. Alam natin parehas yung tamang gawin eh. Ano ba yung tamang gawin? Huwag tayong kumain ng chocolate. Alam natin yun. Kahit tayo sinasabi natin yun, hoy, may diabetes ka, huwag kang kakain ng chocolate. Masama. Huwag kang kakain ng maasukal. Alam natin lahat yun. Pero pagiging human kasi, di ba, may time na magi-struggle ka talaga doon. At minsan magagawa mo yung
hindi maganda. Lahat tayo hindi tayo perpekto. However, pwede naman natin pag-usapan kung ano yung dapat talagang gawin. Hindi porkit kumakain ako ng chocolate ngayon, hindi ko na pwedeng sabihin na na bawal kumain ng chocolate ang may diabetes, di ba? Medyo may pagka-hipokrito ang datingan, pero wala kailangan natin pag-usapan kung ano yung ideal, di ba? Katulad nito, no? 'Di ba? Hindi ko naman sinasabi na pag ako nasa posisyon ni Diwata, magiging perpekto ako. 'Di ba? Maaaring mas malala pa ako kay Diwata, kaya lang 'di ba? Kaya siguro hindi sa akin pinagkaloob yung kasikatan na 'yon, kasi baka mag-fail ako, alam ng Diyos 'yun Na minsan kaya hindi binibigay sa iyo isang bagay, baka makasama sa iyo. 'Di ba? So, dito naman sa sinabi ni Vice Ganda, natin basahin natin. Nang dire-diretso na. Pansin ko lang hindi sa nanghihila pababa, si Diwata nagbago na. Pansin ko kapag maliliit na vlogger, iniitsapwera na lang. Kumakain din naman sila at siya ang pinunta talaga. Pero kapag malalaking vlogger, todo asikaso at may paiyak-iyak pa. Hindi busy at palaging available. Lalo na kapag may regalo. Kadalasan sa tao makikita mo talaga ang tunay na ugali kapag umangat na. Oo nga, Hindi, naiisip ko lang, nung bang nag-i-start si Diwata, di ba marami na ring customer siya nun? Pero nagkakaroon siya ng time na makipag-interact do sa mga fans niya Nag-start siyang magsungit-sungit na ganyan nung pumunta na si Rosmar, yung mga nagbigay sa kanya na na mga pera-pera. 'Di ba? Doon na siya nag-start magganyan Pero dati nun approachable siya, 'di ba? Approachable siya dati nun Actually nga ito naobserbahan ko, may post nga na may post nga dyan na wala nang halos kumakain sa kanya Yun nung May 14, di ba? Wala nang pila. I don't know kung ganun pa rin. Ma'am Irene, nung pumunta ba kayo dyan, may mahaba pa ba ang pila o hindi na? Ito, andito si Ma'am Irene Ayan si Diwata, ang ganda. Ang ganda-ganda pala ni Diwata. Si Boss Gary Sabi mo, hi Jensan. Jensan. Hi Jensan. Nandun ako sa Jensan nakaraan. Yes. Thank you. Diba? Hindi, ito recent lang to, 'di ba? 2 days ago. Medyo okay pa pala naman si Diwata, 'di ba? Pero kadalasan kasi umaano na yung mood niya. Ito, maganda pa naman ang mood ni Diwata ngayon. I don't know, siguro this time may nagsabi na sa kanya, Ayan si Diwata, ang ganda. Ang ganda-ganda pala ni Diwata. Ang ganda-ganda. Diba? Sabi mo, Nakakatuwa pag ganyan siya, Sana hindi nawawala ito, men. Na siguro nung time na yan, free si Diwata nung time na yan. Ayan sila, Boss Gary, Pero, nakikita ko pa rin naman na gusto niya rin naman na makipag-interact niyan. May mga time lang siguro talaga na siya, yung wala sa mood. Siguro maraming iniisip, 'di ba? Lahat ng basher kung wala kayong pambayad, kaya ko naman kayong pakainin ng libre, basta magsabi lang kayo ng totoo, huwag kayong magpanggap na mayaman kung wala naman kayong pambili. Papakainin ko kayo ng libre. Baka mamaya sugurin ka ng gustong kumain sa'yo ng libre, di ba? Yun lang naman ang masasabi ko tungkol dito, mga men. Kung hindi na kayang i-handle yung hindi, ganito na lang. Sabagay, hindi niya naman ako pinapanood, Pero mas maganda sana kung halimbawa wala siya sa mood, wag na lang siya lumabas. Kumuha siya ng manager. Anyway, diskarte niya pa rin yan.
ito ay nag-uusap lang naman tayo kasi ano, 'di ba? Diskarte niya pa rin naman 'yan. Yang ganyan. Tayo ay nagbibigay lang naman ng feedback. Kaya lang marami na nakakapansin eh, 'di ba? Hindi mas maganda kung magiging effective. Maglaan siya ng halimbawa, tuwing linggo lang ako pwedeng makipag-interact sa inyo. Kaya lang, linggo lang pupunta ang mga tao. Linggo lang pupunta ang mga tao, di ba? Siguro kaya nalapitan nila Ma'am Irene to. Ma'am Irene, masyado bang mapila nung pumunta kayo kila Diwata nun? Doon ako naputol kanina eh. Di ba? Kasi may video ka doon malamang walang masyadong tao nung time na yon kaya nakapag-video sila Ma'am Irene at sila Boss Gary. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.